Alam po ninyo, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagsalita. Ang sabi niya, palagay ko naman, meron akong karapatang magsalita sapagkat nung ako'y Pangulo ng bansa, 3 virus outbreaks sa aking panahon. Hindi po ba itong virus na ito, yung coronavirus, merong nauna rito yung SARS. And besides that, may 2 pa. Kung baga, alam niya kung paano nagkaroon ng problema at nandun siya sa labanan kung paano niya tugunan ang banta ng sakit. And sabi niya, I have the highest respect, napakataas ng paggalang ko kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga kasamahan at lahat ng mga nasa frontliners na nagbigay ng katugunan sa banta ng coronavirus. Ibig sabihin, hanga po siya. At sabi niya, yung mga nagkikriticize, kasama ka na ron, BP Lenny. Sabi niya, napakadali ang mag-criticize pag ikaw ay meron when you are seated only in the sidelines. Kung nagmimiron ka lang, madaling magsalita. Pareho naglalaro kayo ng chess. Yung mga meron, nako, mas marurunong pa eh. So, dapat move ka. Check na, okay. Ganyan ka BP Lenny at mga kritiko. Sabi ni Presidente Arroyo, it's easy to criticize when you're seated at the sidelines and not the actual gladiators in the arena of battle. Bagay na bagay sa iyo. Very apropos sa iyo, BP Lenny. But keep on doing what you're doing, helping the media, coronavirus. Hindi ka namin binabanatan, kung hindi, winawasto lang namin yung mga malimong payag. Tuloy mo, walang problema. Now, puntahan na po natin, ito namang, isa pa nga pala, bago ko makalimutan, meron kasing pahabol si BP Lenny. Talaga ito si BP Lenny. Sabi niya, bakit daw tayo nagkukumpara? Kasi tandaan nyo, meron tayong binigay na comparison sa New York at dito sa ating bansa na kung titingnan mo, malayong maganda naman ang pagtugon natin dahil per 1 million, mas marami silang infected doon at per 1 million population, mas maraming malayo ang namamatay sa kanila. Dapat daw, bakit tayo nagkukumpara? Sabi ni BP Lenny, parang mga estudyante yan. Laging pababa yung score ng isa at layo mo sa magtatap sa test. Unang-una, sino bang nagsimula niyan? Hindi ba yung pahayag mo? Sabi mo doon kung titingnan sa Asian, masama yung ating rating dahil like Singapore, like Korea, like Vietnam. Kung yun ikukumpara mo, malayo tayo. Totoo rin yun. Pero gaya ng sinabi na natin, iba-iba kasi ang pagtugon dito sa banta ng coronavirus. Depende sa lugar. At marahil, mas maganda yung kanilang ginawa ron. Ayon din sa circumstances prevailing. Pero, hindi maalis din na ikumpara natin ang sarili nating karanasan sa ibang bansa. Lalong-lalo na pagdating sa population per 1 million population. Anyway, talagang hindi maalis ang paghahalintulad, lalo na kung magkakaroon tayo ng mga kritikong kagaya mo na nababago yung mga kalakaran na maaari kang paniwalaan. Now, puntahan na po natin. Ito namang, meron pong umiikot ngayon sa social media
Ilang beses na nga tayo nakatanggap eh. May nakapanood ng interview, yung binibida ko sa inyo, interview ni Maria Ressa sa BBC at ni Stephen Sakor. Kung matatandaan nyo, nagkomentaryo nga si Tony Lopez dito. Ito yung masquerading journalist na bogus journalist daw sa ngayon kay Tony Lopez. At ang title nung article na ginawa ng isang writer, When a Fake Journalist Meets a Real Journalist. Kasi meron pong mga dialogue yung dalawa. Umpisa natin sa umpisa, yung salitaan nila. Kasi merong magagandang sinabi si Stephen Sakor. Like for instance, sinasabi niya na sa page 12, sabi niya, let's start with your personal situation. You have earlier this month been convicted on this charge of cyber libel, as they're calling it. Has it changed things for you? Sabi ni Stephen Sakor po, na-convict ka ng libel. Ito ba, nabago ba yung kalakaran sa'yo? Sabi naman ni Maria Ressa, parang roller coaster, pero ganyan talaga. Ako'y tumatayo lang sa aking karapatan bilang Pilipino at bilang journalist. Uy, bigla kang bilang Pilipino, ba't di mo sinabing bilang Amerikano? Amerikano ka rin eh. Sabi naman ni Stephen Sakor na sangayon sa mga abogado mo, mag-aapila ka daw. Sabi naman ni Maria Ressa, siya naman daw sanay sa 4 na taon daw na sunod-sunod daw yung kanyang pagdadalamhati dahil inaapi siya. Binabanatan siya sa social media. Grabe daw yung mga panghihiyang ginawa sa kanya. Vicious, sabi niya. Pati nga daw si Presidente, hinahalin tulad daw yung journalist sa isang kriminal. Yan. Yun namang salita mo yung Maria. Mali ka na naman doon. Anyway, sabi niya, 8 ang aresto ko. At i-final sa akin ito last year. And I was arrested twice and detained once. Talaga ito si Maria eh. Unang-una, hindi ko ba natatandaan nyo nung siya ay maaresto? Pwede naman siyang mag-bail nun. Ang problema, hindi po nila sinunod yung requirements ng bail. Pangalawa, mali pa yung pinailan nilang hukuman. Kaya sabi ko nga nun, you blame your lawyers, hindi yung gobyerno. Ngayon, ito na naman. Talagang magaling to si Maria. Pero, eto ang banat sa kanya ni Stephen Sakor. Sabi ni Stephen Sakor, there is no doubt that it is not just you that has suffered from repressive tactics coming from the government agencies. But nonetheless, kasi sinasabi ko ni Maria Ressa na yung conviction niya pagtanggal sa kanyang kalayaan ng pamamahayag, ng freedom of expression, kinurtail sa Pilipinas. Kaya sabi ni Sakor, the notion that all sources of freedom of expression are now curtailed and eliminated in the Philippines isn't right. Kaya binuking siya. Sabi ni Stephen Sakor, yung sinasabi mo o yung paniniwala mo na yung kalayaan ng pamamahayag ay tinanggal o ipinagbawal o sinira ay hindi totoo at hindi tama. Bakit? Ang sabi ni Stephen sa kanya, if one looks at your country today, there is still a multitude of diverse opinion across the spectrum of politics in different platforms on the media, not the least the Rappler itself. After your website has been shut down, sabi niya, the Philippines is not
like North Korea, nothing like it. Palagay ko ito si Stephen Sakur, nakikinig po ito sa ating programa. Kasi exactly yun po ang sinasabi natin eh. Ever since, yun ang sinasabi natin, hindi lamang sa ating mga statement, pati na sa programa na sinasabi natin na hindi totoo yung sinasabi mo na kinortel. Kasi kung magbabasa ka lang ng mga dyaryo, makikinig ka sa mga komentaryo sa telebisyon, napakalusog ng freedom of expression and of speech in this country. Pati ikaw, di ba sinabi natin, Rappler, ikaw mismo, pati ABS-CBN, bumabanat pa rin. Kaya, tama si Stephen. We are saying the same things, Stephen, to Maria. Ano pa? Meron pa siya. Ang sabi niya po kay Maria, do you think, page 13, do you think the Filipino public care about your fate and fate of other journalists in your country? Sa tingin mo ba, yung mga Pilipino, iniisip kung anong mangyayari sa inyong mga periodista sa inyong bansa? Kasi, sabi ni Stephen Sakur, if one looks at Duterte approval ratings, they are consistently above 80% approval. The kind of figure that other leaders around the world could only dream about. And the Filipino public are well aware of what he's doing to the press. Oh, sabi nga ni Stephen Sakur, sa tingin mo ba, yung mga kababayan mo, iniisip kung anong kahatnan ninyong mga periodista. Bakit ka mo? Sabi ni Stephen Sakur, kasi kung titingnan mo yung approval rating ni Presidente Duterte, ito ay consistent na mahigit 80%. Ito yung klase ng approval rating na makukuha lamang ng ibang mga presidente at mga prime minister sa ibang bansa sa kanilang pangarap. These are the kind of rating that they can only dream about. Pero si Duterte, presidente, nandyan, kitang-kita ang ebidensya. Ito naman ang banat niya, ito ang sagot. Sabi ni Maria Risa, well, you know, the first one is the kind of propaganda machine. Ito na siya. Ngayon po kay Reza, kasi matindi ang propaganda ni presidente. Yung dyan sa social media, marami ang trolls. Napapaniwala ang mga tao sa kasinungalingan. Can you imagine that? Paano mo pa? Ang Pilipino, hindi mo mabobola. Kasi kitang-kita naman nila ebidensya. Nakikita nila kung paano tinutugunan ni Presidente ang suliranin ng bansa. Kung paano tinugunan ang coronavirus na banta. Kung paano niya tinatanggal ang mga korap. Tapos sasabihin ninyo, hindi, sabi ni Maria, hindi raw pantay ang pagtingin. Ano bang hindi pantay? Ang sabihin mo, ayaw mong i-apply yung batas na pantay sa'yo. Sapagat sa pananaw mo, gaya rin sa pananaw nung idol mong ina-idolize ka, yung si John Nery na kolumnista, dapat daw, that's the working of democracy. Kailangan iba ang panukatan para sa mga journalist, sapagat ang tao daw kailangan malaman kung anong nangyayari. Madalit sabi, gusto ninyong dalawa. Iba ang pag-apply ng batas sa inyo. Gusto ninyong nakakaangat kayo sa iba. Hindi kayo equal sa tingin ng batas. You want to be above the law. Yan ang problema. Ano pa? What are you saying? Sabi ni, ito, maganda ito. Sabi po niya, 60,000 daw po ang inaresto. Can you imagine na naman? 60,000 daw ang inaresto sa panahon ng COVID. 60,000 people. Saan mo naman nakuha yung figure mo? Kaya binuking siya ni Stephen Sakur. Sabi niya, if I may, because it's fascinating,
and what you are saying, but I'm just wondering what your evidence is. Ano ba ebidensya mo? Wala ka namang pinakikitang ebidensya. Because I'm looking at the latest polling I can find in the Philippines, wala. Alam po ninyo yung aresto sinasabi niya, meron mga inaresto. Tatatandaan nyo, kung hindi ako nagkakamali sa Metro Manila, inaaresto lang pero hindi naman, dinadala lang doon sa gym, pinapaupo doon ng ilang oras, tapos nire-release. Pero yung sasabihin mong inaresto, they were placed behind bars. Ilan lang po yan yung mga, kaya nung, yung sa piston. Yun, alam natin yun, yung sa Cebu. Pero mangilan-ngilan lang yan. Pero yun naman po ginagawa, hindi to curtailment of their rights. Kung hindi, because they're violating the safety protocols na inimpose ng gobyerno. At ginagawa yon hindi puro pahirapan kayo. Kung hindi para mailigtas din kayo doon sa inyong recklessness. Sapagkat alam nyo na nga na nagkakahawaan Nagrarally pa kayo na habang nakamaskara nga kayo, sa konting panahon, nakamas. Pero after that, pag mag-uwian, magtatanggalan na kayo, magkakahawaan na kayo. Yun ang katotohanan dyan. Eto pa. Sabi eto na naman, kasinungalingan na naman to. Sabi ni Maria Ressa doon sa interview sa BBC. According to the Human Rights Commission, 27 have perished in the drug war. Sus Mariosep, 27,000. Hindi ba, hindi binida ko sa inyo? Siya nagsimula nun sabi niya nun sa akin, kino-quote niya lang naman daw yung isang dyaryo. Kaya nga kako, irresponsible ka, reckless ka. Kino-quote mo, hindi mo muna tinignan. Ngayon, inulit niya na naman. Sabi naman ni Stephen Sakur sa kanya, but the drug war, according to most Filipinos, has made their streets safer. Thousands of drug dealers have been taken off the streets and they like that. Ano sabi ni Stephen Sakur tungkol doon sa hinagpis ni Maria Ressa tungkol sa drug war? Maraming namamatay, maraming naaresto, mga mahihirap daw. Alam po ninyo, yung pinagpipilitan ng mga ito, mga kritiko, bakit mahirap lang ang nahuhuli at namamatay? Kasi nga, yung mahihirap, ang ginagawa nilang mga pushers, yung mga nagdadala, nagbebenta. Kasi mahirap nga Kailangan nila ng pera. Silang madaling maging kasangkapan ng mga sindikato. Kasi kung mayayaman yan, hindi naman siya buong kinukuha ng mayayaman, saka nandun sa kanilang mga kwarto yun, mga air condition room. Yung mga, ano bang tawag doon sa mga drugs na yon? Heroin is mabigat na. Pero yung iba, yung mga, I forgot the name. But anyway, yung pong sinasabi ni Stephen Sakur kay Maria, yung sinasabi mo na niririakan ninyo ng drug war, tinitingnan ko ang opinyon ng taong bayan dyan sa Pilipinas. Marami ang gusto nila yung drug war. Bakit? Kasi ligtas na raw sila sa kalsada. They feel safe in the streets. Paano ngayon? Ano ba sagot ni Maria din? I think that's definitely the narrative, but if you dig deeper into the service, number one, and this is based on the UN report, one just released a few weeks ago, you can see that the people who died in the drug war are the poor. Yan ang sinasabi ko. Totoo, mga poor kasi nga silang madaling makuha ng mga sindikato kasi silang mahihirap. Madali ang pera sa shabu, sa droga. Talagang makakakuha nga sila. Ano pa? Ano pa ba ito? Sabi ni Stephen Sakur, dami mo reklamo, pero alam mo, yung international organization, mga ibang bansa, Amerika, mukha namang hindi pinapansin yung mga banat ninyo. Ngayon, katunayan, magkakaibigan pa sila Duterte. Sa madalit sabi, yung pong interview, kung inaakala ni Maria Ressa na siya ay nagpakitang gilas doon, hindi. Napakita niya ron ang maraming kasinungalingan na
kanyang pinalutang. Katunayan, merong isang, hindi ko lang nakita kung napunto eh. Ang tanong nga ni Stephen Sacor, are you a journalist? Pati siya, nagduda na kung journalist. Kasi, sinasabi as a journalist daw, kailangan based on credible investigation o may basis ka. Kaya ka nga na-convict eh. Kasi nga, yung ni-report mo, hindi credible na patunayan na kasinungalingan nga eh. At binigyan ka na nga ng pagkakataon na correct, hindi mo pa ginawa. Yun. Kaya ngayon, nasunog ka na naman doon. Ilang beses ka nang nasunog ka na rito sa bansa, nasunog ka na naman dyan sa ibang broadcast. Anyway, inabot na po tayo ng oras, ang ating pakiusap, galang pakiusap ni Presidente. Tayo po ay palaging mag-wear ng face mask and face shield at mag-observe po tayo ng safe distancing. 2 meters dapat kakalayo. At saka palagi tayong maghuhugas ng ating mga kamay. Pansamantala po tayo magpapaalam. Again, hingin po natin ang patnubay ng dakilang lumikha. Kung sino man siyang kakilala ninyong dakilang lumikha, anumang reliyon. Na sana ay bigyan tayo ng enlightenment, ng guidance, at tayo magtulungan upang tayo makaahon dito sa banta ng coronavirus at makabalik po tayo sa normal. Ito po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo, nagsasabing, let us unite as one and let us love one another.